hindi pagkakaintindihan ng ex-couple na sina Meg Vera at Jem Bernal. Natuldukan nang magkita sila muli after 7 years. Kaya sila naghiwalay dahil isa sa kanila ang nagloko at walang umamin, saka na lang naputol ang koneksyon na walang closure. Pumayag naman si Meg na sabihin sa kanya ng babae na pumunta siya sa rest house nito sa probinsya para doon sila mag-usap. Ano ang gagawin ni Meg? Sasabihin niya kaya ang kanyang sikreto? Nilambat at pinagtulungan ng triplets ang lalaking pinagkamalang masamang tao. Pero paano kung ito ang ama nila na dating nanloko sa kanilang ina? Habang busy si Jem sa pamimili ng mga gamit ng mga anak niya, ay may biglang humawak sa balikat niya. Akmang bibigwasan niya, pagharap niya ay natigilan siya nang mapagsino nga ito. Meg, is that you? Ngumiti si Meg sa kanya. Oo. Napahinga ng malalim si Jem nang maalala kung sino ang lalaking ito sa buhay niya before. Kamusta ka naman? Tumitig sa kanya si Meg kaya naiiling na nga lamang at napakagatlabi. Kaparehas pa rin yung titig nito nang magkarelasyon sila doon. Parang wala namang nagbago pero napahinga siya ng malalim nang maisip na kaya sila nagkalabuan kasi nakusahan siya nitong nag-cheat kahit hindi naman. Okay lang naman, hindi naman masaya gaya ng dati. Napalingalinga na nga lamang sa buong paligid si Jem. Ilan na yung anak mo? Sino yung napangasawa mo? Ngumiti si Meg na nagpakunot sa kanyang noo. Binata pa rin ako hanggang ngayon, Jem. Tumango-tango naman si Jem. Hindi pa huli ang lahat. Malay mo, bukas sa makalawa ay makapag-asawa ka na. Saad na nga lamang ni Jem. Napangiwi si Jem nang mapansin nga niyang tumitig na naman sa kanya si Meg. Sana nga. Ikaw ba? Kamusta ka naman? Ilan na ang anak mo? Natigilan si Jem. Hindi naman niya pwedeng sabihin kung ano yung itinatago niya kahit alam niyang hindi maganda ang magsinungaling. Okay din naman, wala pa akong asawa. Nagulat siya dahil napangiti ng sobrang lapad si Meg. Pero hindi na lamang niya pinansin masyado. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. Tila nagsusumamo nga na saad nga ng lalaki. Napatingin si Jem sa dating nobyo. Pwede naman. Pero wag ngayon. Nagmamadali kasi ako eh. Punta ka na lang sa rest house ko sa probinsya at doon tayo mag-usap. Sige, salamat. Tumango naman si Jem pagkatapos niyang masabi sa lalaki kung nasaan yung address niya sa probinsya. At nagmamadali nga siyang umuwi dahil lang triplets lang ang iniwan niya doon. Magmamaneho pa siya kaya matatagalan siya bago makarating. Kaya lang naman sila nakatira na ngayon ay sa probinsya, magkasunod-sunod yung nangyari noon sa buhay niya. Nang magkahiwalay sila Meg, nawala din ng sabay ang magulang niya sa aksidente. Tapos nalaman pa niyang buntis siya sa anak nila ng lalaki. Kaya hindi niya alam kung paano ang umusad sa buhay. Pero proud naman siya sa sarili niya kasi nakayanan niya ang lahat ng yun. Doon na rin siya nagtatrabaho bilang isang empleyado ng appliance company na okay naman ang sahod, nabubuhay sa 4 na tao. Hindi nga niya alam na magkikita pala sila ulit ni Meg makalipas ang 7 taong pagkatapos nga nilang maghiwalay. Binilisan niya ang pagmamaneho para makarating siya kaagad sa probinsya. Nakahinga ng maluwag si Jem. Nang pagdating niya sa bahay, ay si Harry lang ang nakita niya. Sa labas naglalaro. Wala kasi sa bayan ang kailangan niyang bilhin. Kaya napasugod siya sa city para bumili noon. Lumapit agad sa kanya si Harry nang makita siya at nagmano at hindi niya alam kung bakit ito lang ang nandito. Yung dalawa ay wala. Nabili mo ba lahat ng kailangan namin, Ma? Tanong nga ni Harry. Ngumiti naman si Jem. Oo naman. Kung hindi ko binili lahat, magrereklamo ka buong gabi. Salamat po, Mama. You're welcome. Nasaan ba ang mga kapatid mo?
Nasa loob po kasi nag-away silang dalawa. Sinabuyan kasi po ni Eko ng alikabok si Zack, kaya lang tumama po sa mata ng huli. Sagot nga ni Harry. Napailing na nga lamang si Jem at nagmamadali siyang pumasok sa loob ng bahay at nadatnan nga niya si Zack. Nahawak-hawak ang mata nito. Yan talaga ang mapapala ninyo sa sobrang likot. Kayo-kayo na lang nagpapatayan dito. Lumabas naman ang kwarto, nito si Eko na namumulang mga mata. Mama, sinuntok po ako ni Zack. Pagsusumbong ni Eko. May pagka-abnormal din kasi ang batang yan, Mama. Ilang beses ko nang sinabihan na wag pong magsabi ng alikabok dahil nakakapuwing po, hindi talaga nakikinig kaya ito na lang po. Hindi halos may buka ang mata ko. Sabi nga ni Zack. Napailing na nga lamang si Jem. Dahil sa kakulitan ng tatlong ito, parang gusto na nga lamang niyang ihatid sila doon kay Meg para ito nga rin ang mag-alaga kasi nakakapagod din umintindi. Tama na, wag magsabi ng hindi maganda sa kapatid dahil pinanganak ko kayong normal at walang diferensya. Napayo ko si Zack at nagsorry. O sige na, tulungan mo yung kapatid mo Eko, ibabad yung mata sa tubig para mawala ang alikabok, wag gustutin para hindi mamula. Tumango naman ang dalawa at magkaakbay nga na pumasok sa kusina. Napahinga na nga lamang ng malalim si Jem. Kung hindi talaga makapagtimpi sa mga anak, ay talagang masasaktan. Pero hindi naman niya magawa. Maya-maya lang pumasok si Harry para kunin yung mga gamit na binili niya para sa mga to. Sa sumunod na linggo, habang si Meg ay gumayak kasi aalis na nga siya ngayon papunta sa probinsya. Nagdala siya ng kaunting damit para naman kung sakaling magtatagal siya doon, ay may magamit nga siyang bihisan. Makalipas ang isang oras ay bumabiyahe na nga si Meg papunta. Hanggang sa narating na nga niyang nasabing lugar, bandang tanghali. Iginilid nga niya ang kanyang dalang kotse at bumaba. Nagpalingalinga pa nga siya sa buong paligid at naghanap ng pwedeng makausap. Pero nang mapansin nga niyang bukas ang gate, ay dahan-dahan siyang pumasok kaya lang bigla na nga lamang bumalot sa kanyang lambat tapos lumitaw sa kanyang harapan ang tatlong bata na magkakamuka. Napaluhod na nga lamang si Meg at napangiwi ng sabay siyang bugbugin ng mga to dahilan para hindi nga siya makapagsalita. Bugbugin natin ito kasi masamang tao bigla na lamang pumapasok nang walang pasabi. Turan pa nga ni Eko. Napakagatlabi na nga lamang si Meg dahil sobrang sakit ng kanyang katawan dahil pinagtulungan nga siyang bugbugin. Bago pa siya makapagsalita, ay narinig na nga niya ang dumadagundong nga na tinig ni Jem. Anong nangyayari dito ha? May masamang tao pong nakapasok, Ma. Si Harry ang sumagot. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Jem at inalis ang lambat sa katinulungan nga siyang makatayo. Kilala ko siya. Bisita natin siya. Ganyan ba kayo mag-welcome ng bisita ha? Dapat nagtanong muna kayo bago nag-react at bumugbog. Sabay na napayo ko nga ang triplets. Napangiti na nga lamang si Meg pero at the same time napakunot nga ang kanyang noo. Dahil ang sabi ni Jem sa kanya, wala itong asawa pero bakit may mga anak ito? Napailing na nga lamang siya nang may maramdaman nga siyang kakaiba sa mga bata gayong nakita na nga niya. Ang mga to nang malapitan, parang may lukso ng dugo siyang nadarama. Anak nga ba niya ang tatlong bata? Kailangan niya sigurong tanungin si Jem tungkol sa naging concern niya. Sorry po. Hinging pa umanhin na nga lamang ni Zack. Tumango si Meg. Maya-maya lang ay nasa loob na nga sila ng bahay, nakaupo sa kanyang harapan, ang triplets, at sa tabi ng mga ito ay si Jem. Napahinga ng malalim si Meg nang mapatitig siya ulit sa mga bata. Inaya siya ni Jem na magmeryenda muna dahil magluluto pa nga ito ng pananghalian nila. Nang pumasok sa kusinang babae na iwan sila ng mga bata sa living room. Pero maya-maya lang nagpaalam na nga ang mga to na may gagawin pa. Habang si Jem hindi mapakali sa loob ng kusina lalo na at nandito na nga sa bahay niya ang dating boyfriend. Baka kung magtagal ito ay magkaroon ito ng ideya na anak nilang dalawang triplets na totoo din naman. Namalayan na nga lamang niya na may pumasok sa loob ng kusina. Akala niya
Ang mga bata lang pero nagulat na lang siya. Si Meg pala. Sumandig ito sa gilid ng sink habang nakatitig nga sa kanya dahilan para mangatog ang kanyang tuhod. Nakakainis dahil apektado siya sa presensya nga ng dating boyfriend. Kamusta ka, Jem? 7 years din tayong hindi nagkita. Tumingin si Jem sa lalaki. Okay lang. Masaya naman kahit na papaano. Saad ni Jem. Ngumiti sa kanya si Meg. That's good to hear. May mga anak ka na pala. Sino yung tatay nila? Napakagatlabi na nga lamang si Jem. Pero parang ayaw na nga niyang sabihin sa lalaking ito na may anak sila kahit masabihan siyang selfish. Hindi mo kilala. Wala siya ngayon narito dahil may trabaho sa ibang lugar. Tumango-tango naman si Meg. Nakahinga ng maluwag si Jem nang tumigil na nga sa pagtatanong ang lalaki. Pero nagulat nga siya. Sa sumunod na ginawa nito bigla na nga lamang siyang niyakap ng sobrang higpit. I'm sorry. Ako talaga yung nagkasala sa relasyon nating dalawa. Nagsiselos lang ako ng mga panahong yun dahil wala ka ng panahon sa akin kaya naakusahan kita ng cheating. Napahinga ng malalim si Jem. I know. Kaya kampante ako na hindi talaga ako ang may kasalanan. Pero kahit ganun pa man nakaraan na ang lahat. Hindi bitter si Jem. Ayaw niyang mamuhay sa galit at tampo dahil mas iniisip niya na may pinagsamahan din silang dalawa. Hindi ka ba galit sa akin? Hindi naman, kalimutan na natin yun. Ngumiti sa kanya si Meg. Makalipas ang ilang minuto ay tinulungan na nga siya ng lalaki na magluto ng tanghalian nila. Para kay Jem, masarap mabuhay na walang kinikim-kim na galit sa puso. Ngiti ng ngiti si Meg sa kanya habang magkatabi silang dalawa na naghihiwa nga ng pansahog sa lulutuin nilang ulam. Napansin ni Jem na gwapo pa rin ng lalaki. Yung katawan nito ay sakto lang at hindi tumaba. Nakakamiss din pala yung ganitong bonding, no? Saad bigla ni Meg. Ngumiti lang si Jem. Dati kasi, kung wala silang duty sa trabaho ay nasa bahay lang sila nagluluto. Napailing na nga lamang si Jem nang maalala niya ang magandang samahan nila ni Meg na natapos lang. Oo naman. Napahinga ng malalim si Jem nang tumitig sa kanya si Meg nang mariin. Maraming salamat, Jem. Tumango si Jem. Nang matapos sila sa pagluluto, ay naghanda na nga si Jem dahil nagugutom na siya. Bago pa nga siya makalabas ng kusina para tawagin ang mga anak, ay nagmamadali na nga itong pumasok at humila ng upuan. Gutom na po kami, Mama. Sabi nga ni Zach, kakain na tayo. Sabay namang ngumiti ang triplets at nagpasalamat dahil siya ang naglagay ng pagkain sa mga plato ng mga to. Tumingin ang triplets kay Meg, natahimik lang na nakaupo sa harapang bahagi ng mesa. Kain lang po ng kain, sabi ni Harry. Ngumiti lang si Meg nang magumpisa na nga silang kumain, wala na nga ang pag-uusap na nagaganap dahil siguro pareho silang gutom. Napapalunok na nga lamang si Jem nang mapansin niya ang pasimpleng tingin ng lalaki sa triplets. Hindi niya maiwasang hindi kabahan dahil baka nararamdaman nito ang sinasabi nilang lukso ng dugo. Ang triplets ang unang natapos pagkain kaya naiwan silang dalawa ni Meg sa kusina. Nagkatawanan silang dalawa dahil sabay nga silang tumayo na para bang nagpapaligsahan. Nabusog ka ba? Ngumiti si Meg sa kanya. Oo. Wala pa ring pinagbago, ang sarap mo pa ring magluto. Natawa na nga lamang si Jem. Pinobolan mo na naman ako. Napangisi si Meg sa kanya. Hindi magsasabi lang ako ng totoo rito. Ngumiti na nga lamang si Jem at nagpasalamat. Siya na nga ang nagpresentang maglinis ng kusina kaya lumabas na si Meg. Habang si Meg ay nadatnan nga niya ang triplets sa labas ng bahay na parang may ginagawa kaya nilapitan niya ang mga to. Tumingin sa kanya ang mga bata at ngumiti. Gumagawa po kami ng panghuli ng ibon. Nakangiting sabi nga ni Echo. Napatingin naman si Meg sa ginagawa ng mga to at napangiwi siya. Dahil marmal gun pala yung ginagawa na nakakabulag kung tatama sa mata. Anin niyo yung ibon? Kakainin niyo? Tanong ni Meg. Umiling ang triplets. Hindi po, bubuhayin po namin. Si Zach nga ang sumagot.
Naupo si Meg sa bakanteng upuan katabi ng mga bata. Delikado yung ganito kapag tatama sa inyo. Kung gusto niyong manghuli ng ibon na hindi mamamatay at mababalian ay gumamit na lang kayo ng lambat. Yun na lang po sana, sabi nga ni Harry. Ipinatapon nga niya ang marble gun para walang disgrasya at gumawa siya ng panghuli ng ibon. Nang matapos ay may pain nga itong saging, saka niya inakyat sa itaas ng puno. Pababa na nga sana siya nang marinig niya ang boses ni Jem, kaya nawala nga siya sa focus. Muntik pa nga siyang mahulog, mabuti na nga lamang mahaba yung braso niya, kaya nakakapit nga siya kaagad. Uy, anong ginagawa mo dyan sa itaas? Ngumiti si Meg dahil ng fresh tignan ngayon ni Jem. Yung mga mata niya ay naghugis puso nga, nakakatitig nga rito. May sinabit lang ako rito sa puno, saad nga ni Meg. Nakasimangot na nga lamang si Jem. Inutusan ka naman ng mga batang yan? Nguso nga ni Jem sa triplets. Okay lang, maliit na bagay lang naman. Maya-maya lang ay dahan-dahang bumaba ng puno si Meg, kaya lang hindi niya namalayan ang nakausling kahoy dahilan para matumba siya. At nahila nga niya ang kamay ni Jem kaya nadagdagan nga niya at tumama yung labi nila sa isa't isa. Napansin ni Meg na nanlalaki nga ang mga mata ni Jem. Sa gulat tapos siya ay nakaramdam nga na parang huminto ang ikot ng kanyang mundo. Saka yung puso niya ay parang lalabas na nga sa dibdib niya sa sobrang kaba. Bago pa kumilos ng kusa ang kanyang labi, ay bigla nga siyang itinulak nga ni Jem. Ang bigat mo naman. Naiipit yung katawan ko, parang tumama pa sa bato ang likod ko. Dahil nga sa narinig, dali-daling tumayo si Meg at hinila din niya ang babae kasama niya patayo. Akmang titignan nga niya ang likod nito nang bigla itong kumalas sa hawak niya at nagmamadaling pumasok sa loob. Napahinga na nga lamang ng malalim si Meg dahil parang galit yata sa kanya ang dating nobya. Nang tignan niya ang triplets ay nag-thumbs up nga sa kanya imbes na magalit dahil sa nangyari. Ayos yun ah, komento nga ni Harry. Natawa na nga lamang si Meg sa reaksyon ng mga bata. Aksidente lang yun. Saka wag niyong gayahin kasi ang bata niyo pa. Tumango naman ang triplets. Sa kabilang banda si Jem ay parang kitikiti na hindi mapakali sa loob ng kanyang kwarto. Hindi pa rin humuhupa ang kaba dahil sa pagdampinga ng labi nilang dalawa ni Meg kanina tapos nakita pa talaga ng triplets. Inabot na nga ng gabi sa loob ng kwarto niya si Jem. Parang wala siyang muka na may haharap dahil nahihiya nga siya kahit aksidente lang naman ang nangyari kanina. Bigla siyang napatayo nang marinig nga niya na may tumikhim sa labas ng pinto kaya huminga muna siya ng malalim bago lumabas ng kwarto. May kailangan ka? Ngumiti ng nakakaloka sa kanya si Meg na parang nag-aasar kaya nadagdagan yung inis niya. Ilang taon ka na bang hindi nakatikim ng halik? Kung makapag-react lang ng ganyan. Parang matagal na. Ganyan lang ba talaga ang reaksyon mo sa akin? Napapikit na nga lamang si Jem sa sinabi ng lalaki. Shut up. Hindi ako apektado sa'yo, no? Napangisi si Meg. Sige, kwento mo yan eh. Napahinga na nga lamang ng malalim ang babae. Nagtitimpi lang talaga si Jem. Kung magsasalita pa ito ngayon ay tiyak, natatamaan talaga ang lalaki sa kanya. Ano bang kailangan mo ha? Matari na nga lamang na tanong ni Jem. Tumitig sa kanya si Meg, kaya napailing na nga lamang siya. Bakit ba naman ganito yung reaksyon niya? Sa lalaking to, mahal pa rin ba niya ang dating nobyo? Familiar sa kanya yung pakiramdam niyang yun. Tulog na yung mga bata, ang daming kwento. Agad siyang napatingin kay Meg sa sinabi nito. Napakagatlabi na nga lamang siya dahil baka makwento ng mga bata na hindi kilala ng mga to ang papa nila mula pa noon at magkabukuhan pa. Salamat. Natiis mo yung kulit ng mga yon. Ngumiti si Meg. Walang anuman, bigla ko na lang naramdaman na mahilig pala ako sa mga bata. Napangiti si Jem na parang napipilitan. For sure Meg hates her for this. Nandito na nga ito pero hindi pa rin niya masabi ang totoo. Tara, doon tayo sa kabilang kwarto para
Makapagpahinga ka na. Matutulog na rin kasi ako, may trabaho pa ako hinabukasan. Natawa si Meg. Dahilan para tumaas ang kilay ni Jem. Akala ko tabi tayong matulog ngayon. Saad pa nga ng lalaki. Napasimangot na nga lamang si Jem sa kapilyohan ni Meg. Gustong gusto talaga ng lalaking ito na inisensya. Ewan ko sa'yo. Mataray nitong Saad. Tawa ng tawa si Meg na nakasunod sa kanya. Binuksan niya ang pinto ng malaki para makapasok ang lalaki sa loob. Hindi na nga siya nag-aksepa ng panahon. Pumasok na nga dahil baka hindi na nga siya makalabas pa. Salamat, Jem. Saad na nga lamang ni Meg. Ngumiti ang babae. Wala nga naman. Good night. Kung may kailangan ka, kumatok ka lang sa pinto ng kwarto ko, malinis na lahat ng hihigaan dyan. Tumango naman si Meg. Kinabukasan habang si Jem ay nagising nga sa ingay ng mga bata na kumakatok nga sa pinto nang tinutulugan nga niyang kwarto. Dahan-dahan siyang bumangon sabay bukas ng pinto at nakita niya ang triplets na parehong pinagpawisan na. Magandang umaga, bakit? Napakagatlabi nga si Harry na nakatingin sa kanya. Sorry po sa abala pero kasi ang ingay na po ng mga ibon na nahuli po sa lambat eh. Sugot nga ni Harry. Kinusot-kusot muna ni Meg ang kanyang mga mata at naghilamos nga sa mukha gamit ang kanyang kamay. Okay, akyatin ko na yun. Nagpasalamat naman sa kanyang triplets at sumunod na lumabas ng bahay. Nag-stretching muna si Meg para hindi siya mahulog kapag umakyat na nga siya ng puno. Saan po natin yan ilalagay? Tanong nga ni Echo. Gagawa tayo ng bird cage. Ngumiti sa kanya ang triplets. Ang dami niyo naman pong alam. Sabi nga ni Zack. Maya-maya lang ay dahan-dahan ang umakyat ng puno. Si Meg, para nga kunin yung lambat na may ibon tapos yung triplets ay nag-uusap sa ibaba. Huwag ka nang magtaka kung bakit marami siyang alam, matanda na siya eh. Turan nga ni Harry. Aray, ang sakit naman noon. Saad nga ni Meg sa sinabi nga ng batang si Harry. Nagreklamo ito at napasimangot. Po, nakagat po ba kayo ng langgam dyan? Inosenteng tanong ni Echo. Natawa na nga lamang si Meg. Hindi naman, pero mas masakit pa sa kagat ng langgam yung sinabi ninyo. Kung makasabi kayong matanda, sobra naman. 37 pa lang kaya ako. Natawa nga nang sobrang lakas ang triplets dahil sa sinabi niya. Masakit po talaga ang realidad ng buhay. Sagot nga ni Harry. Napailing na nga lamang si Meg. Makalipas ang ilang minuto ay nakaupo na nga silang apat sa likod ng bahay dahil gumagawa nga siya ng hawla ng mga ibon na nahuli na. May umagahan na ba? Nang tignan niya ang triplets ay sobrang seryoso ng mukha ng mga to. Opo, nagluto po si Mommy bago po siya pumasok sa trabaho. Si Zack ang sumagot. Nagsimula nang gumawa ng hawla si Meg. Kailangan na nga rin niyang bumalik ng Maynila ngayon dahil may trabaho pa siya. Pagkatapos nito, kailangan ko nang umalis dahil may trabaho pa ako. Tumingin sa kanya ang triplets. Sige po, pero may tanong muna ako. Sabi nga ni Echo. Huminga muna ng malalim si Echo at tumingin sa kanya. Kung kilala mo po si Mama, siguro naman po, kilala niyo rin ang papa namin, di ba po? Tanong nga ni Echo. Napakunot naman ang noo si Meg. Muntik na nga niyang masabi kung ano ang nilalaman ng puso niya. Mabuti na lang napigilan niya ang kanyang sarili. Hindi ko alam. Pagpasensyahan niyo na po itong si Echo. Naghahanap lang po siya ng father figure. Sabi ni Harry. Nasaan ba talaga ang papa niyo? Nagtatrabaho naman, di ba? Yun kasi ang sabi ng mama niya sa akin. Umiling ang triplets. Hindi po namin alam. Kasi kung nagtrabaho lang ay uuwi din para makita kami pero wala pa talaga eh. Si Zack ang sumagot. Napailing na nga lamang si Meg, nakasamang kagatlabi. Mas lalo nga siyang nanghinala sa naririnig niya ngayon mula sa mga bata. Sabi ni Mama sa amin na yung papa daw namin ay ang naging kasintahan daw niya dati na naghiwalay sila. Singit ni Harry. Natigilan naman si Meg. Ang dami ng hint, kaya natahimik siya. Nakaramdam siya ng tampo kay Jem kasi kung tamang hinala niya ay talagang kinaya nitong maglihim sa kanya. Bandang hapon samantalang si Jem, kararating lamang ng bahay at nagtaka siya kung bakit hindi na nga niya nakita ang kotse ni Meg.
Pagkababa niya ay nagmamadali siyang pumasok sa loob. Saka nadatnan nga niya ang triplets na nanonood ng palabas sa television sa living room. Kayo lang yung nandito? Sabay na tumayo ang triplets at nagmano sa kanya. Opo, Mama! Sagot ni Echo. Napakunot ang noo ni Jem. Nasaan nga pala si Meg? Umuwi na po siya kasi may trabaho pa raw po siya, Mama. Sagot ni Zach. Tumango na nga lamang si Jem pero bigla nga siyang nakaramdam ng lungkot dahil sa narinig at guilt na nga rin dahil hindi niya sinabi rito na may anak silang dalawa. Isang buwan ang nakalipas. Samantalang si Meg ay tampo at inis ang nadarama kay Jem nang makonfirm nga niya talagang siya ang ama ng triplets. Hindi niya maintindihan kung ang paghihiwalay ba nila ang dahilan kung bakit hindi sinabi sa kanya ni Jem ang tungkol sa mga bata sa kanya. Siya ang nagkusang umalam ng totoo bago nga siya umuwi noon at kumuha siya ng sample DNA ng triplets pati sa kanya at dinala nga niya sa ospital kaya ngayon ay hawak na niya ang resulta. Napahinga na nga lamang siya ng malalim at kinokontrol ang kanyang sarili na huwag magalit sa dating nobya. Nang mag-weekend ay pumunta na nga ng probinsya si Meg para bisitahin ang mga anak at para na nga rin kumprontahin niya si Jem. Bumili siya ng maraming pasalubong sa triplets at alam niyang matutuwa sila sa pagbalik niya doon. Makalipas ang ilang oras ay sakay na nga siya ng kanyang kotse papuntang probinsya. Parang gusto niyang hilayin ang oras para makarating na nga siya doon. Pagdating niya ay napansin niyang nakalock ang gate kaya hindi niya alam kung paano nga siya makakapasok sa loob ng rest house. Sinubukan niyang tawagan si Jem pero nagring lang ang phone nito at walang sumasagot. Kaya ang ginawa ni Meg ay naghintay lang siya sa labas ng gate hanggang sa dumating ang mga to at isanandig nga niya ang katawan sa hood ng kanyang kotse para hindi manakit yung paa niya sa kakatayo. Maya-maya lang ay dumating ang isang tricycle at nakasakay sa loob ng triplets. Sobrang saya ng puso ni Meg nang kumaway ang mga anak sa kanya at sabay na lumapit sa kanagmano. Hindi na kontento si Meg, kundi niyakap niya ang triplets ng sobrang higpit. Muntik nang tumula ang luha niya. Mabuti na lamang agad nga niyang napigilan. Masaya po kami na makita kang muli. Nakaiting sabi ni Harry. Ginulo ni Meg ang buhok ni Harry at ngumiti siya rito. Ako din. Namimiss ko kayong tatlo kaya bumalik ako. Ngumiti sa kanya ang triplets. Buhay pa rin po hanggang ngayon yung mga ibon na nakuha po natin noon. Saad ni Zach. Napangiti si Meg. Talaga? Tumango-tango si Echo. Opo, tumaba na po sila. Nagabot ng pamasahe si Meg sa driver ng tricycle. Pero hindi sana tatanggapin dahil nakabayad na nga ang triplets. Pero pinilit niya. Maya-maya lang ay tinulungan na nga siya ng mga to na ipasok nga ang dala niyang pasalubong at sobrang tuwa pa nga nang sabihin niya kanina. Si Meg na ang nagpresenta na magluto ng kanilang hapunan dahil hindi pa nakauwi si Jem at gutom na nga ang mga bata. Ang sarap po pala sa pakiramdam ang magkaroon po ng tatay. Komento nga ni Harry. Napangiti si Meg. Sobrang sarap talaga kahit nga siya sa edad niyang ito ay naghahanap pa rin siya ng presensya ng isang ama kaya lang ay matagal nang wala yung kanya. Ikaw na lang sana yung naging papa namin. Tura ni Zach. Naikuyom ni Meg ang kanyang kamao. Ang higpit ng hawak niya sa sandok at kulang na lang talaga ay baliin niya sa inis. Kating-kating nga ang bibig niya na magsalita pero ayaw nga niyang pangunahan si Jem. Sa kabilang banda ay ginabi na nga ng uwi si Jem dahil umattend pa nga siya ng party ng kasamahan niya sa trabaho. May dala siyang pagkain kaya hindi na nga siya magluluto ngayon. Napakunot ang noon niya nang mapansin niyang may ibang kotse ang nakapark sa labas ng gate. Dali-dali siyang pumasok sa loob at napansin niya si Meg na nakaupo sa sofa. Blanko ang ekspresyon nito nang makatitigan nga silang dalawa dahilan para kabahan siya ng bongga. Bakit ngayon ka lang? Ganito ka ba rito palagi, gabi na? Kung umuwi tapos yung mga bata lang naiwan dito sa bahay. Kung hindi ako dumating, tiyak na gutom na sila. Napahinga ng malalim si Jem. Ngayon lang niya naisip na sana umuwi na nga lamang siya para isama ang mga anak para sabay na nga silang pumunta sa party.
Galing ako sa party ng kasamahan ko sa trabaho. At hindi naman ako masyadong nagtagal dun eh. Pagdadahilan naman ni Jem. Pwede mo naman silang isama. Pero baka ayaw mo lang ng istorbo. Masungit na saad ni Meg. Parang nagpanting ang tenga ni Jem. Ano bang pakialam mo? Masungit na tanong nito. Sinamaan siya ng tingin ni Jem. Mas concerned ako sa safety ng mga anak ko. Kung hindi ko pa inaalam, ay wala kang balak sabihin sa akin. Natigilan nga si Jem sabay buntong hininga. Kailangan pa ba nating magtalo? Kung alam mo na ang totoo? Nakita niyang napahinga nga ng malalim si Meg. Ipakilala mo ako sa kanila. Hindi yung ako mismo magpapakilala kasi kasalanan mo naman kung bakit hindi ko sila kasamang lumaki. Napailing na nga lamang si Jem. Pagpunta nga niya sa kwarto ng triplets ay tulog na nga ang mga to. Sobrang lakas pa ng paghilik ng mga to. Nagulat siya dahil paglabas niya ay nakaharang pala ang katawan ni Meg. Kaya hindi siya nakaalis. Napakagatlabi na nga lamang si Jem nang maalala niya ang aksidente nilang halikan noon ni Meg. May kailangan ka? Ngumiti ng nakakaloko si Meg, kaya napaatras ang babae. Ano na naman kayong naiisip na kalokohan ng lalaking to? Nanlalaki ang mga mata ni Jem, nang bigla nga siyang yakapin ng mahigpit ni Meg, na halos hindi na nga siya makahinga. Kahit hindi mo sinabi sa akin na may mga anak tayo, hindi ko pa rin magawang magalit sa'yo. Sumimangot si Jem. Talaga ba? Bakit parang gusto mo akong ipitin ngayon? Natawa si Meg sa sinabi niya. At napangisi na nga lamang siya nang maramdaman niyang lumuwag nga ang yakap ng lalaki sa kanya. Hindi naman. Namimiss lang kita, sorry. Napangiti na nga lamang si Jem. Okay lang, sige na. Matulog ka na nga. Kunwari masungit na saad nga ni Jem. Napapikit na nga lamang si Jem nang may kasama pang halik sa kanyang noo. Nang gabi ding yun, ay hindi nakatulog ng maayos ang babae dahil sa pinaggagawa ni Meg. Napahinga siya ng malalim nang maisip niyang hindi maganda ang kinalalabasan ng relasyon nila ni Meg dati. Kinabukasan maagang nagising si Jem. Magkaharap nga sila sa may living room kasama ang triplets pero hindi niya alam kung nasaan si Meg. May sasabihin ka raw sa amin, Mama? Tanong nga ni Harry. Napakunot ang noo ni Jem. Si Tito Meg po ang nagsabi sa amin. Singit naman ni Zach. Nasaan nga pala siya? Takang tanong nga ni Jem. Namalengke po kasi may celebration daw po kasi ngayon. Si Eko ang sumagot. Napakunot ang noo ni Jem. Ano naman kayang selebrasyon yun? Sa isip-isip niya. Huminga ng malalim si Jem at naupo nga sa tabi ng mga bata. Ang sinasabi niya na sasabihin ko sa inyo ay yung tungkol sa papa niyo. Ang totoo niyan ay siya ang ama niyo. Si Meg. Hindi nakahimik ang tatlong bata. Nagkatitigan lang. Bakit ngayon mo lang po naisipan na sabihin kung pwede naman po noon na pa lamang? May himig ng pagtatampo nga na sabi ni Zach. Napakagatlabi na nga lamang si Jem. Pasensya na. May hindi kasi kami pagkakaintindihan ng papa niyo at ngayon lang naayos. Kaya ngayon ko lang din nasabi sa kanya. Napailing na nga lamang ang triplets. At sabay nag-walk out nga at naiwan na nga lamang na napabuntong hininga si Jem. Pero alam niyang kaunting tampo lang yung nadarama ng mga anak niya sa kanya. Sa kabilang banda, si Meg ay papauwi na nga ng rest house ni Jem. Namili nga siya ng grocery at mga uulami na pwedeng ilagay sa fridge. Napahinga siya ng malalim nang maiisip niya na sana nasabi na nga ni Jem ang totoo sa mga bata. Pagdating niya ay dahan-dahan nga lang siyang bumaba ng kotse tapos binuksan ang likuran para kunin ang mga pinamili niya. Hindi pa siya napasok ng gate, napansin na nga niya ang triplets na namumula ang mga mata na yumakap sa kanya at may pagmano pa. Okay lang kayo? Tanong ni Meg. Tumingala ang triplets sa kanya. Nakakatampo po si Mama kasi ikaw pala yung papa namin eh hindi po niya agad sinabi. Pinapagod pa po kaming mag-isip. Saad nga ni Eko. Napatawa na nga lamang si Meg. Okay lang yan, at least nasabi din ni Mama ninyo kalaunan. Sabagay, sabi ni Zach. Hindi ka na po ba alis ulit? Tanong nga ni Harry. Huminga ng malalim si Meg. Hindi na.
Niyakap siya ng mahigpit ng tatlong bata kaya halos sumakit na ang balat niya. Napangiti siya nang makita niya sa bakuran si Jem na nakatingin sa kanila. Pansin niyang umiiyak ito dahil nagpupunas ng muka. Maya-maya lang ay sabay na nga silang pumasok sa loob at hindi na nga niya nakita si Jem sa may living room. Siguro nasa kwarto ito ngayon, nagpapahinga dahil baka day off sa trabaho. Mas mabuti na nga rin para makapag-bonding silang lahat. Nasa kusina siya ngayon kasama ang mga bata. Magluluto siya ng ulam, dessert at iba pa. Kung hindi niya nakakalimutan ang araw ng anniversary nilang dalawa ni Jem, masasaya siya ng sobra kung naiinis niya ang dating nobya. Nagpapalambot siya ng karne nang lumapit sa kanya si Harry at tumingin nga sa niluluto niya. Gaano mo po kamahal si Mama nung araw, Papa? Nakangiting tanong ni Harry. Napakagat-labi na nga lamang si Meg dahil parang ayaw nga niyang sagutin ang tanong nito kasi nahihiya siya. Kung mahal niya nga talaga si Jem, hindi nga niya sasaktan ang damdamin nito. Mahal na mahal pero nasaktan ko siya eh. Ngumiti si Harry at humawak ito sa kanyang braso. Siguro naman po nakapagpatawad na po si Mama sa'yo, lalo na't minahal ka din naman po niya, kasi nandito kami. Sagot nga ni Harry. Nagulo niya ang buhok ni Harry dahil nakuha niya ang ibig nitong sabihin na ang mga anak ay bunga ng pagmamahalan ng magulang. Oo naman. Hinintay ni Meg na lumabas ng kwarto niya si Jem at hindi nga siya nagkamali dahil ang bilis nitong nakalapit sa kanya. Amoy niya ang pabango nito na parang nakakalagay lang. Dumungaw si Jem sa niluluto niya tapos yung kamay ay nasa balikat niya. Ano yung niluluto mo? Tumingin si Meg sa babae sabay tingin nga rito at ngiti. Ulam natin. Saad nga ng lalaki. Napakunot ang noon ni Jem na lumingon sa may mesa. Maraming nakapatong na mga lulutuin. Ang dami naman, ano ba yung selebrasyon na sinasabi ng mga bata? Ngumiti si Meg at dumikit siya ng kaunti sa babae. Nakalimutan mo na talaga ano? Ngayon yung anniversary natin. Nakita niyang natigilan si Jem pero nakabawi naman pagkatapos. Uy, ang lala mo naman. Napahinga ng malalim si Meg. Biro lang. Gusto ko lang mag-celebrate tayo. Dahil masaya ako kasi may mga anak pala ako. May maganda din palang nangyari sa relasyon natin noon sa kabila ng lahat. Ngumiti sa kanya si Jem. Nako, hindi mo lang alam ang katigasan ng ulo ng mga yan. Natawa si Meg dahil sabay na sumimangot ang triplets. Mabait po kaya kami, Mama. Angal nga ni Zach. Umismid si Jem. Talaga lang ah. Inakbayan niya si Jem sabay ngiti rito. Mabait naman daw talaga sila. Ngumiti ang triplets nang ipagtanggol niya ang mga to. Makalipas ang isang oras, ay kakain na nga silang lahat matapos magdasal ni Harry. Napapalunok si Meg na nakatingin sa dating nobya na bagong ligo ito ngayon at umaalingasaw yung bango. Baka matunaw si Mama, Pa. Bulong nga ni Zach. Agad niyang tinakpan ang bibig ng anak bago pa marinig ni Jem ang sinabi nito. Nakita niyang tumaas ang kilay ni Jem na nakatingin sa kanilang dalawa. Na paano kayong dalawa? Pinalakihan niya ng tingin si Zach pero napangisi lang ang bata. Wala po, Mama, pero si Papa kasi titigang titig po sa'yo eh. Sagot nga ni Zach. Napakagat-labi na nga lamang si Meg nang sinamaan siya ng tingin ni Jem pero ngumisi lang siya at nagpanggap na hindi nahihiya na binuko siya ng anak. Sabi kong wag maingay eh. Napangisi na nga lamang si Zach sa sinabi niya. Makalipas ang ilang minuto ay kumain na nga silang lahat dahil pareho na nga silang gutom. Tahimik na rin ang triplets nang matapos niyang lagyan ng pagkain ng mga plato nila. Kailan ang balik mo sa Maynila, Papa? Tanong nga ni Harry. Tumingin si Meg sa anak. Hindi ko pa alam anak pero may trabaho kasi ako doon. Kanya naman yun, kaya pwede na wag muna siyang pumasok. Sasama po ko, Papa. Sabi nga ni Harry. Oo naman, sagot ni Meg.
Siya nga pala, Papa, malapit na yung Christmas party namin. Untag nga ni Echo. Mamili tayo ng gamit niyo bukas pati yung gift niyo. Sad naman ni Meg. Ngumiti ang triplets at napapalakpak pa nga. Salamat po, Papa. Sabi ni Echo. Samantalang si Jem ay napakagatlabi na lang nang mapansin niya kung gaano kasaya ang mga anak niya nakasama nga man ang mga to. Nag-guilty naman siya bigla dahil naisip niya kung dati pa niya sinabi ay kasama nila ito mula noon hanggang ngayon. Ang saya-saya ng triplets, ngayong kompleto na silang lahat. Nang matapos sila sa pagkain, ay si Jem na nga ang nagpresentang maghugas ng kanilang pinagkainan. Ang triplets ay kanina pa tumakbo palabas ng kusina. Nasanay na hindi na nga gumagawa ng gawaing bahay dahil nandito si Meg. Nakatalikod ngayon si Jem at nakaharap siya sa may lababo habang naghuhugas ng pinggan. Naramdaman na nga lamang niya na may dalawang braso ang pumulupot sa kanyang bewang. Ramdam na ramdam niya ang malalim na paghinga ni Meg dahil nakasandig ang ulo nito sa kanyang balikat. Maghuhugas pa ba ako nito o hindi na? Napailing na nga lamang si Jem nang marinig niya na tumawa ng malakas si Meg. Hugas ka lang dyan, dito lang naman ako sa likod magpapahinga. Napasimangot si Jem. Mukha ba akong kama ha? Matari niyang saad. Kung magiging kama ka man, ikaw yung sobrang mahal dahil yun ang presyo mo. Napaubo na nga lamang si Jem sa naging banat ni Meg sa kanya. Ang lalamong bumanat. Umalis ka nga rito. Lumawag ang yakap ni Meg sa bewang niya. Okay, maraming salamat ha. Tumango naman si Jem kahit hindi niya alam kung ano ang ipinagpapasalamat ng lalaki sa kanya. Pagkatapos maisalansan ni Jem ang mga plato sa lagayan ay pinunasan na nga niyang mesa. Saka nagwilis din siya ng sahig. Natigilan siya dahil paglabas na ng kusina, nadatnan niya si Meg na walang suot na pang-itaas tapos nakahiga sa sofa. Kahit gabi na at malamig ang panahon, hindi halos may hakbang ni Jem ang kanyang mga paa dahil nakatutok lang siya sa katawan ng dating nobya. Napahinga siya ng malalim dahil hanggang ngayon ay napakaganda pa rin ang katawan nito. Napakagatlabi na nga lamang si Jem dahil na-imagine niya na hinahaplos niya ang abs nito. Uy, bakit dito ka umiga sa labas? Sira ba yung aircon doon? Sandali lang na gumalaw nga si Meg pero nakapikit pa rin ang mga mata nito. Hindi naman, hinintay lang kitang matapos. Napakunot ang noon ni Jem. Bakit naman? Dali-daling bumangon si Meg at tumingin sa kanya sa kangumiti ng sobrang tamis. Wala lang, good night. Napailing na nga lamang si Jem kasi bago umalis si Meg at pumasok sa kwarto nito ay binigyan pa nga siya ng 3 flying kiss. Napangiwi siya dahil habang tumatagal ay parang naging teenager ang asta ni Meg sa kanya. Nang maiwang mag-isa si Jem sa living room, ay nilock na nga niyang front door. Tapos pinuntahan ng triplet sa kwarto ng mga to para tignan kung anong ginagawa pero kanina pa pala tulog ang mga bata at iba na ang damit ng mga to. Sa mga sumunod na araw habang si Meg ay hinintay niya na matapos ang triplets dahil balak nilang pumunta sa bayan para bumili ng gamit sa Christmas party at gift na rin. Para sa pagkain, ay nagbigay lang ng pera yung triplets kasi ang teacher na lang yung bibili para sa lahat. Ano pang bibilhin namin, Papa? Tanong ni Harry. Nakasakay na ang triplets sa kotse, kaya dahan-dahan na nga lamang na nagmamaneho si Meg. Kung kaklaseng babae yung nabunot mong pangalan ay girly things ang bibilhin mo. Napakamot sa batok si Harry, kaya natawa na lamang si Meg. Hindi ko po alam, Papa. Reklamo ni Harry. Napangisi si Meg. Wala kasing time si Jem, kaya siya na nga lang muna ang sasama sa mga anak na maghanap ng mga gamit nila sa Christmas party. Pagdating nila sa bayan, ay naghanap nga sila ng malaking tindahan. Nang meron na, ay itinabi ni Meg ang dalang kotse at sabay na nga silang pumasok sa loob.
Gusto kong bumili ng bagong sapatos, Papa. Sabi nga ni Zack. Tumingin-tingin naman si Meg kung ano ang pwedeng gift ng triplets. Opo, lahat po kayo bago ang gamit sa Christmas. Masaya naman na nagkatinginan ng mga anak. Salamat po, Papa! Sad nga ni Echo. Ngumiti naman si Meg. Maya-maya lang ay napakunot ang noo ni Meg nang mapansin niyang parang may tumitig nga sa kanya. Paglingon niya sa kaliwang bahagi ng tindahan ay nakita niya ang magandang babae na may kasamang anak na babae din. Napangiwi na nga lamang si Meg nang makita niyang kinindatan siya nito. Ang sagwan mang tignan. Dapat yung lalaki ang gagawa nun. Pumili na kayo doon ng gusto niyong sapatos. Tumango naman ang triplets. Napailing na nga lamang si Meg dahil hindi yata siya nilubayan ang tingin ng babae kasi kitang-kita niya kung saan nga siya pupunta. Nakasunod ang titig nga ng babae. Mama, yan ang kaklase namin, Papa. Tingin ng tingin po sa inyo, oh. Sumbong pa nga ni Zack. Yumukod pa nga siya kasi pabulong nitong sasabihin. Napailing na nga lamang si Meg dahil pati yung anak niya, chismoso na rin. Bakit tingin ang tingin kung may asawa at anak na pala? Natawa si Zack kaya nagtaka siya. Papa naman wala akong binanggit na may asawa, anak lang po. Reklamo nga ni Zack. Napahalakak na lamang si Meg. Ano pala? Napakamot sa batok si Zack. Solo parent nga daw. Sagot ng bata. Napangiti si Meg at ginulo ang buhok ng anak. Sorry siya kasi hindi ako solo parent, nandyan ang mama mo. Tumango si Zack at ngumiti. Mama na dragon. Nakangiting sagot ni Zack. Saka naman lumapit ang dalawa sa kanila. Lagot ka kay mama, isusumbong kita. Pananakot ni Harry. Napailing na lamang si Zack. Tama na baka mag-away pa kayo ngayon. Babayaran na natin yung mga pinamili nyo. Makalipas ang isang oras, ay nakalabas na nga sila ng tindahan dahil tapos na nga silang namili. Ang daming bitbit nga si Meg, kaya ipinasok niya sa loob ng kotse kasi wala pang balak umuwi ang mga to. Magkasabay na nga silang apat ngayon na naglalakad at naghanap ng pwedeng makainan dahil nagugutom sila. Kakain po ako ng fried chicken, Papa. Sabi nga ni Echo. Ngumiti si Meg. Oo naman kahit ano. Masaya ang triplets sa sinasabi niya. Nang may mahanap nga silang kainan, ay pumasok na agad sila sa loob at pumuesto. Sa may dulo kasi yun lang, ang bakante. Napansin niya na may kinawayan nga si Echo sa bandang unahan at nakita niya yung babae kanina parang gusto nga niyang isipin na sinundan siya nito. Hatiran natin ng pagkain si Mama, Papa. Suwestyon nga ni Zack. Pwede rin. Kaya bilisan natin kumain. Sabi naman ni Harry. Tumango naman silang lahat at nag-umpisa na nga silang kumain. Gutom na gutom ang pakiramdam ni Meg. Nang matapos siyang kumain, ay nagbayad na nga siya. Hinintay na lamang niyang matapos ang triplets na gutom yata sa pamimili nila ng mga gamit kanina. Hindi pa tapos ang mga anak kaya nag-take out siya ng pagkain para kay Jem. Ngayon ay nagmamaneho na nga siya papunta sa pinagtatrabahuan ni Jem. Kinausap niya ang gwardya nang palabasin ng babae dahil may ibibigay nga siya. Ikaw pala yan, Meg. Sinong kasama mo? Ngumiti si Meg at lumapit siya kay Jem. Sabay puna sa pawisan nitong ilong. Napangiti naman ang babae na parang nahihiya. Ang triplets. Nasa loob ng kotse, namili kami ng Christmas gift nila at sa sobrang pagod nakatulog sila. Ngumiti si Jem at hinawakan ang kamay niya. Tapos ang puso niya ay kumabog at hindi mapakali. Salamat dahil sinamahan mo yung mga bata. Pasensya na sobrang busy ko kasi. Walang problema, dumaan nga pala kami rito para hatiran ka ng pananghalian. Sumaya lalo ang ekspresyon ng mukha ni Jem. Talaga ba? Tamang-tama, hindi pa ako kumakain. Napailing si Meg. Dapat mula ngayon ay magbaon ka na para hindi ka malipasan ng gutom. May kainan naman dyan sa tapat kaya lang naubusan ng tinda. Mabuti na lang pala naisipan ng anak na dala ng pagkain ng mama nila. Kung hindi, wala ang kain itong si Jem. Matigas din ang ulo. Sige na, kumain ka na, alis na kami. Saad nga ni Meg.
Tumango naman si Jem. Bago bumalik sa loob ng kotse si Meg, iniyakap na niya ng mahigpit ang babae. Salamat, ingat ka. Pagpaandar nga ni Meg ng kotse ay dumungaw pa nga siya sa bintana. Pumasok ka na at kumain, dapat maubos mo yan. Natatawa na nga lamang si Jem at tumakbo pabalik sa loob. Habang si Jem ay kinikilig dahil hinatiran nga siya ng pagkain ni Meg, hindi pala niya napansin na kanina pa pala nakasilip ang mga kasamahan niya sa trabaho. Ngiting-ngiti ang mga ito nang tingnan niya may pahabol pang salita na kaya siya blooming dahil in love at swerte siya dahil gwapo yung boyfriend niya, saka hindi na rin niya itinama ang pinagsasabi ng mga ito dahil masaya siya. Kung ano man yung nagawang kasalanan noon ni Meg sa kanya ay kinalimutan na niya. Ang importante ay nandito ito para sa mga anak nila. Samantalang si Meg parang bumiyahe lang ng mag-isa dahil tulog ang mga kasama niya. Pagdating nila ay saka naman nagising ang triplets, humikab pa nga kasi kinulang sa tulog. Dumating na pala tayo. Ang sarap pa naman ng panaginip ko. Turan nga ni Eko. Natawa na nga lamang si Meg. Ano bang napanaginipan mo? Tanong ni Meg. Ngumiti si Eko na parang kinikilig. Si Raya po. Sagot nga ni Eko. Nagkatinginan si Hari at Zack na napakagatlabi. Siya ay napakunot noon naman na tumingin sa anak. Sino? Yung anak ng babae na nasa tindahan kanina. Crush niya po kasi. Sagot naman ni Zack. Nakita nga niyang sinamaan nga. Nang tingin ni Eko ang kapatid pero tumawa lang sa huli. Tama na, bawal na muna yung mga ganyan. Hindi niyo pa nga kayang alagaan ang mga sarili niyo eh. Napayuko si Eko. Opo, sagot na nga lamang ng bata. Bandang gabi ay nakapagluto na ng hapunan si Meg tapos kumain na rin ang mga bata pero hindi pa rin nakauwi si Jem. Parang nasasanay na ito kasi nandito na siya na magbabantay sa mga anak nila. Ayaw niyang magalit rito dahil may panahon na itong mag-enjoy pero yung selos niya at pag-alala ay hindi niya mapigilan. Nang mag-alas 8 ng gabi ay hindi pa talaga umuwi si Jem kaya naisipan niyang tawagan. Sinagot naman ang tawag niya pero sobrang ingay sa background. May malakas na tugtog na sinamahan ng sigawan at tawanan basta sobrang ingay talaga. Nasaan ka? Tanong ni Meg. Napahinga naman ng malalim si Meg dahil hindi sila nagkarinigan. Pasensya na, nasa party ako, Christmas party namin. Sagot naman ni Jem. Okay, take your time. Okay na ang pakiramdam ni Meg pagkatapos ng tawag dahil alam na niya kung nasaan ang dating nobya. Nahihiya siya sa kanyang sarili dahil mahal pa rin niya si Jem pero parang wala na siyang karapatan dahil minsan na niyang nasaktan ang damdamin nito. Alas 10 ng gabi ay dali-daling lumabas ng bahay si Meg para mapagbuksan niya ng gate si Jem nang marinig niya ang busina ng kotse nito. Pagkababa ni Jem ay lumapit na siya rito para bumiso. Wala sigurong inuman dahil hindi naman amoy alak ang babae. Bakit gising ka pa? Gabi na. Ngumiti si Meg. Hintay kitang makauwi dahil hindi ako makatulog lalo na nasa labas ka pa. Napakunot noo si Jem. Ganon? Ang sweet naman. Inakbayan siya ni Jem pagkatapos niyang ilak ang gate. Nag-enjoy ka naman? Tumingin sa kanya si Jem. Okay lang. Natawa na nga lamang si Meg dahil parang hindi satisfied. Ang babae sa dinaluhang party kasi siguro hindi ito lasing. Umuwi dati pa lang, alam na nga niyang umiinom talaga ang babae. Parang hindi ka naman masaya. Sad pa nga ni Meg. Natigilan si Meg nang haplusin nga ni Jem ang kanyang pisngi. Siyempre masaya ako. Nakapagdala pa nga ako ng mga dessert para sa inyo ng mga bata. Napahalakhak na lang si Meg. Ipinakita ni Jem sa kanya ang laman ng bag nito. Tawa naman ng tawa ang babae dahil tinitiis pa nga daw nito ang hiya para sa kanila. Lumalabas tuloy na parang kasalanan pa niya dahil nakapag-sharon ito ng pagkain. Isang buwan ang makalipas habang si Jem ay nasanay na sa presensya ng dating nobyo na nasa rest house niya nakatira. Kaya ngayong pumunta ito ng Maynila
ay nalulungkot siya at hinahanap na niya ito. Nang dahil sa mga anak nila ay may kung anong nabuksan sa kanyang puso realidad na mahal pa rin niya si Meg. At ngayon lang niya ito napatunayan, lalo na nang hindi niya ito makontak kapag tinatawagan niya, tapos saka idagdag pa ang katigasan ng ulo ng triplets. Kailan ba ang balik ni Papa, Mama? Tanong nga ni Zack. Sumimangot nga si Jem. Siya pa talaga yung tinatanong gayong hindi naman niya alam. Hindi ko alam, bakasyon naman ngayon, sana sumama na lang kayo sa kanya. Napataas ang boses ni Jem. Kaya nagkatinginan ng triplets na halatang nagulat. Napahagat labi na nga lamang siya dahil sa guilt. Wala na tayong matanong ng matino dahil mismong si Mama, namimiss na rin si Papa. Sabi nga ni Harry. Napailing na nga lamang si Jem, sabay angal. Hindi walang ganun. Napangiwi na nga lamang si Jem nang mapansin nga niyang ngumiti nang nakakaloko ang mga anak. Bistado na nga yata siya ng mga to. Ang galing pa naman ng radar ng mga bata. Sus, deny to death pa si Mama. Okay lang naman na mahalin mo si Papa mas matutuwa pa nga po kami. Nakangiting sabi ni Eko. Ito yung anak niya na palaaway sa mismong mga kapatid. Mas matigas ang ulo kaysa sa dalawa pero sobrang lambing. Talaga ba? Tumangutang naman si Zack. Napangiti si Jem. Sayang din naman. Hirit nga ni Harry. Walang nagawa si Jem, kundi ang sumang-ayon. Sa kabilang banda, si Meg ay papauwi na ng probinsya. Marami siyang ginawa sa office, kaya natagalan siyang umuwi. Isang buwan pa lang siyang nawala, pero parang taon na rin kasi sobra na niyang na-miss ang triplets, mas lalo na yung nanay. Napangiti na lang si Meg nang maisip kung ano kaya ang magiging reaksyon ni Jem kapag nalaman nitong in love pa rin siya rito. Ang isang niyang hindi kinalimutang bilhin pag uwi niya ng Maynila ay ang paborito nitong white rose, kaya bouquet ang dinala niya para marami. Nagdala siya ng maraming pasalubong para sa mga ito. Matutuwa ang mga anak niya. Nang nasa highway na siya, ay dahan-dahan lang siya sa pagmamaneho kasi marami ang naghihintay. Sa kanyang pag-uwi, ayaw dumapo sa kanya ng aksidente dahil palagi siyang nag-iingat. Nakahinga ng maluwag si Meg nang makarating siya ng ligtas sa rest house. Iniunat muna niya ang kanyang buong katawan bago siya bumaba ng kotse at sinalubong naman siya ng mahigpit na yakap ng triplets, kaya sobrang saya ni Meg. Kumusta na? Namimiss ko kayo. Natawa nga si Meg dahil nakasimangot ang tatlong bata. Sa susunod, isama mo kami, Papa. Nakangusong sabi pa nga ni Zack. Nakita niyang nagtatampo talaga ang tatlong bata. Natawa si Meg at kinulo ang buhok ng triplets pero kasi trabaho ang pinunta niya doon. Oo naman. Sa susunod pero nung umalis ako ay trabaho ang pinunta ko kaya hindi ko kayo naisama. Tumangaw na nga lamang ang tatlo. Nagtaka si Meg na hindi lumabas ng bahay si Jem para sumalubong sa kanya. Nasaan ang mama niyo? Nasa loob po siya ng kwarto, Papa. Kaya pagpasok nila sa loob ng bahay, ay dumiretso siya sa kwarto ni Jem pagkatapos nilang mahakot ang lahat ng pasalubong niya. Bitbit niya ang bouquet ng white rose at kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Jem pero bumukas ng maitulak niya ng kaunti. Kaya pumasok na siya agad at nadatnan niya si Jem na nakahiga na patalikod sa pinto kaya hindi niya alam kung gising o natutulog. Dahan-dahan lumapit si Jem sa higaan matapos niyang mailapag sa bedside table ang dala niyang buke at niyakap ng mahigpit si Jem na may kasama pang pag-amoy sa batok. Kamusta ka na? Namimiss mo ba ako? Hindi umimik si Jem. Kaya ipinaharap nga niya ito sa kanya at pinugpog nga ng halik ang pisngi pababa ng leeg. Napangiwi na nga lamang si Meg nang biglang hawakan ni Jem ang kanyang leeg. Ano pang ginagawa mo? Napahinga ng malalim si Meg. Nakakainis ka naman. Balak mo pa yata kung patayin eh. Inalis ni Jem ang kamay sa leeg niya pero nanatili pa ring nakapikit ang mga mata.
Naiinis ako sa'yo. Bakit ngayon ka lang bumalik? Na hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Nag-aalalang saad pa ni Jem. Napahalakhak na nga lamang si Meg sa narinig dahil parang nagger wife ang tingin niya kay Jem ngayon. Namimiss mo talaga ako no? Sumimangot si Jem. Hindi masyado no, hinalik-halikan ni Meg ang pisngi ni Jem. Napapapikit na lang siya dahil sobrang bango ng babae. Maya-maya lang ay humiga na siya at niyakap ng ito saka yung tingin niya dumapo sa mapupula nitong labi akmang lalapit na ang labi niya sa labi ng dating nobya. Pero bigla na lang bumukas ang pinto at pumasok ang triplets, sabay sampa sa kama. Gutom na kami, Papa! Reklamo nga ni Zach. Yumakap siya kay Jem at parang ayaw na nga niyang may layo rito. Nakaka-relax ang pakiramdam. Si Mama kasi tulog ng tulog. Segunda pa nga, ni Eko. Agad na bumangon nga si Jem at tinayos ang nagulong buhok. Sorry, magluluto na si Mama. Natawa naman si Meg nang makita ang reaksyon ni Jem. Kaya bumangon lang nga lamang rin siya. Sabay tayo at tinakbayan ng babae. Ako nang magluluto para sa atin. Ngumiti sa kanya si Jem at hinalikan siya sa labi para namang hindi magkamayaw sa kiligang triplets. Tumigil kayo dyan ha. Tawanan naman ng triplets sa pagsaway ni Jem. Maya-maya lang ay sabay na silang pumasok ng kusina. Tapos yung mga anak nila ay nakabuntot na sa kanila. Ang saya sa pakiramdam na ni sa hinagap ay meron pala siyang ganito na nabuo hindi na siya tatandang mag-isa. Habang si Jem ay sobrang lapad ng pagkakangiti dahil parang nawala bigla ang lungkot sa puso niya kasi bumalik na si Meg. Hindi niya alam kung ano ang pinakain sa kanya ng lalaking ito, bakit hindi mawala yung pagmamahal niya. Kung bibigyan man sila ng isa pang chance para magkabalikan, ay gusto rin niya dahil alam niyang kay Meg, sasaya ang buhay niya. Ano lang yung noon, dahil hindi pa sila mag-matured, mag-isip, kaya nagkakamali sila pareho. Naghanap na ng pwedeng mailuto si Jem dahil masama na ang tingin sa kanya ng triplets. Napangiti na lang siya kasi lumapit si Meg at niyakap siya nang mahigpit na may kasama pang paghalik sa pisngi. Mamaya na po ang lambingan na yan, Papa. Saway nga ni Harry. Natawa na nga lamang si Jem. Sabi mo ikaw ang magluluto pero bakit si Mama? Hirit nga ni Zach. Napahalakhak na nga lamang si Meg. Oo na ako nang magluluto. Dali-dali umalis si Meg sa pagkakayakap sa kanya at kumilos na para magluto. Yung triplets ay tamang hintay lang pero palaging nagrereklamo. Kaya napakamot na lang sa batok nito si Meg. Nang maluto, ay agad siyang naghanda ng pagkain para makakain na ang mga triplets. Napakagatlabi na lang si Jem dahil ramdam niya ang gutom ng mga anak kasi ang bilis kumain ng mga ito tapos sobrang tahimik. Pansin niya na hindi nagsasalita si Meg pero titig ng titig ito sa kanya pero hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Uy, okay ka lang? Tanong ni Jem. Parang nahiya si Meg sa kanya dahil napansin niyang namumula ang pisngi nito. Kumain ka na. Hindi yung ako napapansin mo rito. Saad naman ni Meg. Napangisi na lang si Jem sa sinabi ng lalaki. Pagkatapos nilang kumain ay naunang agad na tumayo ang triplets dahil busog na ang mga ito. Napangiti na lang si Jem dahil noong sila pa lang ang nandito ay tinutulungan siya ng mga ito sa gawaing bahay. Pero ngayon ay parang hindi na dahil nandito na ang papa ng mga ito. Hindi ka pa tapos kumain? Ngumiti lang si Meg kay Jem. Gutom pa ako parang may iba pa akong gustong kainin. Pilyong saad pa nga nito at sumimangot si Jem. Ang takaw mo naman. Napansin niyang dahan-dahan tumayo si Meg at lumapit nga sa kanya sabay dikit. Ikaw yung gusto kong kainin. Pagbibiro pa nga nito, napalunok na lang si Jem. Lalo na nang kusa na lang kumilos ang kamay ni Meg. Sa kanyang likod pababa, mabuti na lang agad siyang tumayo at umiwas ng kaunti. Baka dito pa sila magkalat tapos maaga pa, saka maabutan sila ng mga anak na gumagawa ng milagro. Ano ba? Ano ba yung ginagawa mo? Napangisi sa kanya si Meg.
Ikaw naman, naglalambing lang naman ako eh. Napakagatlabi na lang si Jem dahil siya lang naman pala itong nag-iisip ng hindi maganda. Nahiya tuloy siya sa kanyang iniisip o di kaya baka namimiss na niya ang lalaki na maging intimate sila sa tagal ba naman na panahon ni hindi na nga siya nakipagrelasyon. Sige, maghuhugas na ako ng pinggan. Saad ni Jem. Narinig niyang napahalakak si Meg. Kung gusto mo namang gawin yung iniisip mo dyan, willing naman ako. Napalunok na nga lamang si Jem. Ewan ko sa'yo, napatakip na lang sa dalawang taingan niya si Jem nang tumawa ng malakas si Meg. Sa sumunod na buwan, samantalang si Meg ay handa nang mag-confess kay Jem kung ano ang nadarama niya para rito kasi hindi pwedeng ganito na lang sila hanggang tumanda. Mahal na mahal ni Meg si Jem kaya gusto niyang makasama ito habang buhay at ayaw niyang mapunta ito sa iba. Bandang hapon ay kakauwi lang ni Meg, galing sa bayan bumili siya ng bigas dahil nauubusan na sila, pati na rin ibang grocery item na wala na sa kusina. Wala pang pasok ang mga bata kasi bakasyon pa tapos magpapasko. Napag-usapan nila na sa Maynila sila mag-celebrate dahil gusto ng triplets na pumunta doon. Pagpasok niya ng gate ay nakita niya ang mga bata na naglalaro sa bakuran at madumi na ang mga damit. Siguro dumapa sa lupa kaya puno ng dumi pati yung muka ay meron din. Nasaan ba yung mama niyo? Bakit hinahayaan lang kayong maglaro dito sa labas? Tumigil sa paglalaro ang triplets at tumingin sa kanya. Wala po, sabi ni Eko. Napakunot naman ang noo ni Meg. Dapat nakauwi na nga sa oras na ganito si Jem pero bakit wala pa? Hanggang ngayon. Nakauwi na pero umalis din po siya, may date daw po eh. Hirit pa nga ni Zach. Naikuyom ni Meg ang kanyang kamao sa narinig. Anong date? Naglalambingan na sila kung ano-ano na lang ang ginagawa nila tapos makikipag-date pa sa iba. Aba, hindi pwede ang ganun. Naglolokohan lang yata sila dito. Selos na selos ang pakiramdam ni Meg. Parang gusto niyang magwala ngayon mismo sa kaalamang may ibang ka-date, si Jem. Sinong sumundo sa kanya rito? Tanong ni Meg. Galit na galit ang kanyang pakiramdam. Parang gusto niyang sumunod doon at hanapin ang mga to. Wala po, siya lang mag-isang umalis. Si Harry ang sumagot. Pumasok na kayo sa loob at magbihis, ang dumi na ninyo. Saad na nga lamang ni Meg sa triplets. Tumango naman ang triplets at nagtakbuhan papasok sa loob ng bahay. Sa kabilang banda ay papauwi na ng bahay si Jem. Gabi na kaya hindi na niya kailangan pang magtagal rito sa bayan. Sumama lang siya sa mga kasamahan niya sa trabaho para mag-party na sila lang dahil may kanya-kanya silang celebrate sa darating na Pasko. Pero ang mahirap lang ay hindi siya nakapagpaalam kay Meg. Tiyak na galit na naman ito sa kanya ngayon dahil kung ito ang aalis tapos hindi makapagpaalam sa kanya ay sobrang yung galit na nadarama niya. Napakagatlabi na lang si Jem nang makita niya si Meg na nakatayo malapit sa gate na sobrang seryoso ang aura nito. Napahinga na lang ng malalim si Jem at umaasa na sana hindi magalit sa kanya ang lalaki. Pero base sa hitsura nito ngayon ay malabo ang hiniling niya. Dahan-dahan siyang bumaba sa kotse at napayuko na lumapit kay Meg. Magandang gabi, sorry. Hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Masama ang naging tingin ni Meg sa kanya. Diyan ka naman magaling eh. Kung ako yung hindi makapagpaalam sa'yo, galit na galit ka tapos ikaw. Ang dali mo lang gawin ng bagay na ikinagagalit ko. Napakagatlabi na nga lamang si Jem. Dahil tumaas na nga ang boses ni Meg sa kanya. Bakit naman kasi nakalimutan niyang magpaalam? Sorry na. Hindi ko tatanggapin yung sorry mo. Gusto kong magkaliwanagan tayong dalawa ngayon. Napakunot ang noo ni Jem. Anong ibig mo sabihin? Napabuntong hininga na nga lamang si Meg na tumingin sa kanya. Gusto kong malaman kung anong stand ko sa buhay mo. Yung pagtingin mo sa akin, hindi yung nag-iisip lang ako o nag-a-assume ng kung ano. Napailing na lang si Jem dahil nakuha niya ang ibig sabihin ni Meg. Hindi naman pwedeng siya ang unang aamin. Mas gusto niya na ito muna bago siya.
Biglang tumaas ang kilay ni Jem at tinitigan siya nang maigi si Meg. Mas gusto din niyang magkaliwanagan silang dalawa. Hindi yung hanggang landian lang silang dalawa tapos magkasawaan pagkatapos. Mas mabuti na itong magkausap sila nang matapos na ito ngayon mismo. So ano din ako para sa'yo? Mahal kita. Mahal pa rin kita, Jem. Kaya wag kang gumawa na ikakasakit ang loob ko. Sweet na nga tayo tapos nakikipag-date ka pa sa iba? Natigilan si Jem. Sa isip-isip niya ano bang nangyayari sa lalaking to? Kung ano-anong iniisip. Napakunot noo si Jem. Anong nakikipag-date sa iba? Ano bang pinagsasasabi mo? Kumunot ang noo ni Meg. Huwag ka nang mag-deny pa yung mga batang nagsabi. Napangiwi na nga lamang si Jem. Ano na naman kaya ang pinagsasasabi ng mga bata para magalit sa kanya ng ganito si Meg? Anong sinabi ng mga bata? Huminga ng malalim si Meg. Sabi nila, kaya ka raw umalis dahil nakipag-date ka. Napakagatlabi na lang si Jem. Mali din naman kasi ang sinabi niya sa mga bata maikli lang. May date siya ngayon, hindi niya dinugtungan kasama ang mga kasamahan niya sa trabaho. Dahan-dahan lumapit si Jem kay Meg at niyakap niya ito ng sobrang higpit. Ang mga kasamahan ko sa trabaho ang kasama ko yung mga babaeng lahat. Sumimangot nga si Meg sa kanya. Talaga? Maniniwala lang ako kung may sagot yung pag-amin ko sa'yo kanina. Ngumiti ng sobrang tamis si Jem at hinaplos niya ang pisngi ni Meg. Mahal pa rin kita, Meg. Dahil sa narinig ay agad siyang siniil ng halik ni Meg. Nagulat siya dahil bigla siyang nitong kinarga papasok sa loob ng kotse at pinahiga pagkatapos. Nanlalaki ang mga mata ni Jem nang mapansin niyang naghubad ng damit ang lalaki tapos pumatong sa ibabaw niya ay namalayan na lang niyang bumigay na rin siya sa gustong mangyari ni Meg at may nangyari nga sa kanila sa loob ng kotse. Nagkatinginan silang dalawa ni Meg nang marinig nilang tumunog ang gate. Lumabas yung mga bata. Kinakabahan nga na sad ni Meg. Dali-daling bumangon si Meg at binihisan siya nito nang mabilisan sa kanagkasabay na silang dalawa. Maya-maya lang ay narinig niyang kumatok sa pinto ang triplets at si Meg na lang ang nagbukas dahil siya ay sumuksok sa upuan dahil hiyang-hiya ang kanyang pakiramdam. Nasaan po si Mama, Pa? Rinig niya ang tanong ni Eko. Napakagatlabi na nga lamang si Jem. Muntik pa nga silang maabutan ng mga bata na gumagawa ng milagro sa loob ng kotse. Sobrang nakakahiya talaga. Tumikhim si Meg. Nasa unahan, nalasing kasi ang mama mo. Napailing na nga lamang si Jem. Nagsinungaling nga siya sa lagay na to. Tumango na nga lamang ang bata. Okay po, mauuna na po kaming pumasok sa loob ng bahay. Sabi nga ni Harry. Sige, susunod kami ng mama niyo. Pagkaalis ng triplets, ay isinara na ni Meg ang pinto at dali-dali itong lumapit sa kanya. Napakagatlabi siya dahil ngumisi ito na parang gusto pa ng second round. Akmang hahalik pa sana pero bumangon na siya at itinulak ito at umalis sa kanyang harapan. Namihasa ka naman. Tawa ng tawa si Meg dahil sa sinabi niya. I love you, tayo na ba ulit? Tumango nga si Jem. I love you too. Sad naman ito. Dahil sa narinig, ay agad siyang niyakap ng mahigpit ni Meg at kinarga palabas ng kotse. Isang linggo ang nakalipas habang si Meg ay masaya dahil nagkabalikan na silang dalawa ni Jem. Kung hindi dahil sa selos, ay hindi siya mapaamin at maganda namang ang outcome. Nandito na sila ngayon sa Maynila at masaya ang kids. Dahil palagi silang wala sa bahay kasi puro sila gala. Gusto nga ng mga bata ay hindi na sila babalik ng probinsya pero malapit nang matapos ang pasukan kaya tatapusin na lang bago mag-transfer. Nagulat si Meg nang may biglang yumakap sa kanya habang pababa siya ng hagdan. Mabuti na lang hindi ako nagulat sa ginawa mo kundi nahulog na ako. Huwag mo nang ulitin yun ha. Sad nga ni Meg. Sorry na, gustong-gusto lang kitang yakapin palagi. Napangiti si Meg. Nagtaka nga siya. Dahil sobrang naging sweet at clingy nga ngayon ni Jem. Na hindi gaya ng dati na minsan lang. Okay ka lang ba?
O mahihilingin ka sa akin? Natawa ng malakas ang nobya. Meron talaga, gusto kong kumain ng alimango. Sige, yun lang pala bibili kita kahit ilang kilo pa. Akay-akay niya si Jem habang pababa sila ng hagdan. Kulang na lang kargahin nga niya ito. Thank you. I love you. Sad pa nga ni Jem. Sobrang lapad at naging pagngiti nga ni Meg sa narinig. I love you too. Sagot naman ni Meg ng sobrang sincere. Karga na niya ang nobya habang papasok sila ng kusina. Ininda niya ang bigat para hindi ito magalit sa kanya. 3 buwan ang nakalipas ay masaya ang naging Pasko ni Meg. Nakasama si Jem ngayong nasa bagong taon na naman sila ay gusto niyang gumagawa ng magandang moment na magkasama silang dalawa kapiling ang kanilang mga anak. Bumalik na sila ng probinsya dahil pasukan na rin naman ng mga bata. Mag-isa lang si Meg sa bahay, kaya naisipan niyang pumunta sa bayan at maghanap ng singsing na pwede niyang ibigay kay Jem para sa proposal niya mamaya. Sasadyain niyang pumunta kapag out nito sa trabaho para hindi makaistorbo. Bandang hapon ay kasama na niya ang triplets. May tig-isang bitbit ang mga ito nang ibibigay kay Jem. May teddy bear, tsokolate, flower bouquet, saka ang nasa kanya ay ring for proposal. Habang si Jem ay biglang nakaramdam ng kaba, kaya nahaplos niya ang kanyang dibdib. Bitbit na niya ngayon ang kanyang sling bag at lumabas ng kanyang office. Nagulat siya dahil nakasalubong niya ang triplets na may dala at inabot sa kanya. Nagpasalamat siya nang matanggap niya ang inabot sa kanya at hinalikan niya isa-isa ang mga ito. Anong ginagawa niyo rito? Ngumiti ang triplets. Sinindo ka namin, Mama. Si Eko nga ang sumagot. Na kayo lang? Takang tanong ni Jem. Nasa labas si Papa, sabi ni Harry. Nagmamadali namang lumabas ng building si Jem at nagulat siya dahil maraming nagkalat na mga iba't ibang kulay na balon. Tapos nakaluhod si Meg sa gitna. Nanlalaki ang mga mata ni Jem at ang dami ng mga tao na nakatingin sa lalaki. Nagsusumigaw ang isip niya at alam na niya kung ano ang mangyayari. Will you marry me, Jem? Tanong nga ni Meg. Sigawan ang lahat at alam nga niyang galing yon sa mga kasama niya sa trabaho. Naiiyak pa nga na sad nito. Yes, I will. Dahil sa sagot niya ay nagpalakpakan ng lahat ng tao lalo na sumigaw din si Meg. Yakap nga siya ng lalaki pagkatapos may suot nga ang singsing sa kanyang daliri. Maraming salamat. Kung wala kang sagot ay talagang mahihiya ako. Natawa si Jem. May nakatingin man o walay, isa pa rin naman talaga ang sagot ko. Ngumiti si Meg at hinalikan nga siya sa labi. I love you. Sad nga nito. I love you too. At nagyakapan nga silang dalawa. Tama na po, Papa. Hiyang-hiya na kami. Sabi nga ni Zach. Nagkatawanan sila sa narinig. Makalipas ang 2 buwan, pagkatapos ng proposal, ay ikinasal sina Meg at Jem. Saka biniyayaan sila ng babaeng anak. Ilang taon ang nakalipas dahil buntis pala si Jem nang magpakasal silang dalawa nang hindi namamalayan. Sana maging masaya pa sila sa susunod na mga taon o higpit pa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala ni na Jem at Meg kasama ang kanilang cute na triplets. Maraming salamat po sa lahat at shout out po sa inyo. Happy New Year po ulit. Sa mga hindi pa po updated, ito po ang listahan ng mga nanalo sa ating amazing raffle. Shout out po sa inyo. I-claim nyo na po ang inyong prize sa mga hindi pa po nakakuha.